Hello mga amigo, mga amiga. Ito ay babasahin ko sa inyo. Nasa ano ako? Nasa hukom. Hukom 2. Hukom 2. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Babasahin ko lamang ito dahil ito ay binigay sa akin. Nagpunta sa bukim ang anghel ni Yahweh. Ang tungkol pa rin sa anghel to. Mula sa Gilgal, nagpunta sa bukim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, inalis ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain ng aking ipinapangako sa inyong mga magulang. Sinabi ko noon na hindi ko babaguhin ang ating tipan. Sinabi ko rin, huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga roon. Bagkus ay gibain ninyo ang kanilang mga dambana, ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila paalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas at magiging mabigat na pagsubok sa inyo ang mga Diyos-Diyusan nila. Nang marinig ito ng mga Israelita, sila'y nag-iyakan. Kaya tinawag nilang bukim ang lugar na ayaon at naghandog sila roon kay Yahweh. Yun, binigay sa akin. At babasahin ko pa ito. Ang pagkamatay ni Josue. Pinalakad ni Josue ang mga Israelita papunta sa lupaing nakatalaga sa bawat isa. Naglingkod sila kay Yahweh. Hanggang buhay si Josue at ang mga ninunong lubos na nakababatid sa mga kabutihang ginawa ni Yahweh sa Israel. Namatay si Josue sa edad na 110 taon. Inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Efraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang lahat ng kapanahunan niya at natira ang sumusunod na salinlahi na walang nalalaman sa kabutihang ginawa ni Yahweh sa Israel. Number 11. Ang mga Israelita ay gumawa ng masama kay Yahweh. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga pinuno. Nandito sa nang yung Holy Spirit ko, ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyusan ng mga bayan sa paligid, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Tinalikdan nga nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel, kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at sumasamsam ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma, ipinalulupig sila ni Yahweh tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom upang magtanggol sa kanila, ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila si Yahweh at naglingkod sa mga Diyos-Diyusan. Lahat ng hukom na inilagay ni Yahweh ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan, kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, sumira ang mga Israelita sa tipan ko sa kanilang mga ninuno dahil sa pagsuway nila sa akin. Hindi ko paalisin ang natitira pang Kananeo sa lupaing iniwan sa kanila ni Josue. Sa pamamagitan nito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos tulad ng kanilang mga ninuno. Kaya, hindi pinaalis agad ni Yahweh ang mga tao
sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay si Josue. Meron pa ditong binigay sa akin. Basahin ko yung sa 3. Kasi may nagkarugtog din sa Itinira, nasa 3 na ako. Itinira ang ibang bayan upang subukin ang Israel. Itinira ni Yahweh ang ilang bayan sa Kanaan upang subukin ang mga Israelitang walang karanasan sa pakikipagdigma sa mga Kananeo. Ginawa niya ito upang turuang makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na yaong walang nalalaman sa bagay na ito. Ito ang mga bayang itinitira ni Yahweh: ang 5 lungsod ng mga Filisteo, lahat ng lungsod ng mga Kananeo, Sidonyo at lupaing sakop ng mga Habeyo sa bundok ng Libanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa Pasong Hamat. Sila ay kinasangkapan ni Yahweh upang subukin kung susunod sa kanya o hindi ang mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay naninirahan sa lupaing yaon, kasama ng mga Kananeo, Hateo, Amoreo, Pariseo, Habeyo at Hebuseo. Pinayagan nila ang kanilang mga anak na mag-asawa ng mga taga-roon at makisama sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Sa 7 na ako na nung balik na naman sa kasamaan ang mga Israelita, tumalikod sila kay Yahweh at sumamba sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit siya sa kanila at pinabayaang malupig ni Haring Kusan Risataim ng Mesopotamia. Sila'y nasakop nito ng 8 taon hanggang nang dumaing sila kay Yahweh. Hinirang niyang hukom si Otniel, anak ni Kenas na nakababatang kapatid ni Caleb, upang ito ang magligtas sa kanila sa kamay ni Haring Kusan Risataim. Nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh, pinangunahan niya ang Israel at nalupig niya ang hari ng Mesopotamia at naghari sa Israel ang kapayapaan sa loob ng 40 taon. Ito pa, yung kay Otniel na binasa ko. Ito naman, si Aod. Nang namatay si Aod, ang Israel ay muling gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Dahil dito, kinasangkapan niya si Eglon, ang matabang hari ng Moab laban sa Israel. Si Eglon ay nakipagkaisa sa mga anak ni Amon at ni Amalek. Nalupig nila ang Israel at nakuha ang lungsod ng Palma. At sila'y nasakop ni Eglon sa loob ng 18 taon. Dumaing kay Yahweh ang mga Israelita at sila'y binigyan niya uli ng hukom. Ang kalawiting si Aod na anak ni Gera, buhat sa lipi ni Benjamin, siya ang pinagdala nila ng buwis kay Haring Eglon. Si Aod ay gumawa ng isang balaraw na magkabilay talim at isang talampakat kalahati ang haba. Itinali niya ito sa kanan niyang tagiliran sa loob ng kanyang damit. At dinala nga ni Aod ang mga buwis ng Israel sa Haring Eglon. Kay Haring Eglon. Nang may bigay na niya ang kanyang mga dala, niyaya na niyang umuwi ang kanyang mga kasama. Ngunit pagdating sa tibagan ng bato sa Gilgal, nagbalik si Aod at sinabi sa Sari, "Kamahalan, mayroon po akong mahalagang lihim na sasabihin sa iyo." Dahil dito, sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, "Iwan ninyo kami." At umalis ang lahat sa harapan ng hari. Lumapit si Aod sa kinaupuan nito sa pamamagitan sa ituktok ng palasyo. At sinabi uli, "May sabihin po ako sa inyo mula sa Diyos." At tumindig ang hari.
Pagkalalapit nila, binunot ni Aod ang kanyang balaraw at walang sabi-sabing itinalak sa tiyan ng hari dahil sa katabaan ng hari at sa lakas ng naksaksak ni Aod. Bumaon pati puluhan ng balaraw at tumago sa likuran. Hindi na niya ito hinugot. Paglabas ni Aod, isinara niya ang pinto at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang mga lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto, kaya iniisip nilang namamahinga ang hari. Hindi nila binuksan ang pinto, naghintay na lamang sila sa labas. Inabot na sila ng pagkainip, ngunit hindi pa lumalabas ang hari, kaya binuksan na nila ang silid nito. At natambad sa kanilang paningin ang hari. Wala nang buhay. Samantala, malayo na si Aod mula sa tibagan ng mga bato. Tumakas siya papuntang Syarata. Pagdating doon, pinahipan niya ang tambuli sa kaburulan ng Efraim at nagdatingan ang mga Israelita, at mula roon pinangunahan niya sa pakikipagdigma ang mga ito. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin. Ipalulupig na sa inyo ni Yahweh ang mga Moabita." Kaya't sila'y sumunod sa kanya at nasakop nila ang tawiran sa Jordan. Wala silang pinatawid doon kahit isa. Sa lugar lamang na iyon, nakapatay sila ng 10,000 Moabita na pawang matitipuno at malalakas. Wala silang pinaligtas isa man. Nang araw ring iyon, nalupig nila ang mga Moabita. Mula noon, namuhay sila ng mapayapa sa loob ng 80 taon. Si Samgar. Ang sumunod na hukom ng Israel ay si Samgar na anak ni Anak. Siya ang naging tagapagtanggol ng Israel. Siya lamang mag-isa ay nakapatay ng 600 Pilisteo sa pamamagitan ng tungkod na pantaboy ng baka. Tungkod na pantaboy ng baka. Natapos na po yung 3. 2 and 3 po yung binasa ko ngayon. Yun lang po. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at sa inyo kung kayo nakikinig. Salamat din po. God bless everyone. Amen po. Yun lang binigay sa akin. Ito. 2 and 3 ng hukom. Pakinggan nyo yung hukom. Namatay si Josue doon sa kasaysayan ni Josue. Ito ay ng dulo. Yun ang mga pumalit ng mga hukom. Bumalik sila, binigyan ng pagsubok ng Panginoon lagi, no? Sinusubok sila ng sinusubok kung hanggang saan talaga yung paniniwala nila sa Panginoon. Pinabayaan silang malupig dahil nga bumalik na ulit sa katigasan ng ulo. Paulit-ulit nga naman, no? Ganyan din tayo hanggang ngayon. Paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit. Hindi man lang nagbabago. Kaya pala may mensaheng binigay sa akin kanina. Ano ba yan? Hindi. Denial Tagalog. Ano yung Tagalog? Hindi umamin. Hindi umamin. Yun yung binigay sa aking mensahe. Marami siyang pinakitang mga lugar. Ito yung dito mga kasaysayan. Kaya piliin natin ang tamang landas. Hindi ang maling landas. Dahil ang Panginoon talagang pinapayagan niya tayong malinlang o matukso o kung saan tayong daan pupunta. Kaya ang ating sarili, ang ating ingatan kung saan tayo patungo. Sa tamang landas ba o sa maling landas. Tingnan mo yung kasaysayan nila noon. Sana na natin to. Yung iba alam na ang istorya nito. Dahil matagal na po silang nagbabasa ng Bible. Kaya tandaan natin, huwag tayong mamumula. Huwag tayong namumula sa ating mga kapwa. Kung nagkamali man siya, kamali man, ang Panginoon lang ang
may karapatang humatol sa atin, di ba? Kung ako nagkamali, ang Panginoon lang nakakaalam. Dahil sinusunod ko lang yung kanyang kautusan. Sinusunod ko lang talaga siya. Kaya ako'y malaya. Gumawa na. Magbabasa kung ano yung pinaparating sa akin, yun ang bibigay ko. Tandaan natin yan. Huwag tayong namumula o humatol. At sino ba naman tayo para humatol at namumula? Yun lang. Salamat po mga amigo-miga. Salamat uli Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Yun ang binigay niya sa aking mensahe ngayon. Salamat uli. Kanina pa tong umaga gusto niya umagang maaga pa.